Okay, so hayaan nyo lang po nakabukas yung Bible po ninyo sa Exodus. Medyo mahaba po yung binasa kanina, pero kailangang basahin lahat. Yan po ay salita ng Diyos at kailangan po nating pakinggan. So Exodus chapter 30, 31. So 2 chapters lang po yung pag-aaralan po natin ngayon. And so we continue our sermon series sa Exodus. And siguro, paulit-ulit ninyong narinig yung salita na banal, sagrado. Hindi lang doon sa text na binasa natin, kahit sa mga awit, sa mga prayers, paulit-ulit natin narinig. We want to emphasize ngayong umagang ito na meron tayong Diyos na perpekto sa kanyang kabanalan at hindi pwedeng ikompromiso ng Diyos yung kanyang kabanalan. That's why ang calling niya sa atin ay maging banal, katulad ng Diyos na banal. Hindi pwede yung style natin kapag yung iba sa inyo namamalengke. O kaya may bibiling kayo. Tapos medyo na mahalang kayo. Ang mahal naman yan, 500. Pwede bang tumawad ng 50 pesos? Sa requirement ng Panginoon na perfect holiness, hindi tayo pwedeng tumawad. Pwede tayong humingi ng tawad, pero hindi natin pwedeng babaan yung standard ng Panginoon. Hindi rin pwede yung sa ginagawa ng ibang mga teachers, hindi ko alam kung ginagawa pa rin ng mga teachers ngayon, yung grading on a curve, na kapag, kahit bumagsak ka doon sa subject na yon, pero may pag-asa ka pa rin. Kung halos lahat ng klase ay bagsak o kaya mababa yung grade. So ngayon yung teacher, i-adjust yung standard para ang hirap naman sa isang teacher na bagsak lahat ng estudyante niya. So, hindi naman maganda sa record niya. So, mag-grade on a curve. So, makakapasa yung iba. Pagdating sa standard ng Panginoon, hindi nag-grade on a curve ang Diyos. Perfect holiness yung kanyang requirement. So, we have a problem. Napakalaki ng problema natin. So, kaya yung iba kapag naririnig na ganito yung standard ng Panginoon, so, merong tendency yung iba na ayokong maglingkod, ayokong sumamba sa Diyos na parang sobrang estrikto. Gusto ko yung Diyos na tatanggapin ako kung sino ako. Kahit ano yung kalagayan ko. So, ibang tao lumalayo sa Diyos. They don't want to worship a holy God. Pero katulad na napag-aaralan natin sa Exodus, kapag ikaw ay lumalayo sa Diyos, ibig sabihin, mapapahamak ka. Kamatayan ang ibig sabihin ng paglayo sa Diyos. Yung iba naman, ang magiging response, kung ganito pala kataas yung standard ng Panginoon, so ibig sabihin, kailangang pagbutihin ko. Kailangang pagsikapan ko para makalapit ako sa Diyos. Pero katulad ng pinag-aaralan din natin, walang anumang magagawa ang bawat isa sa atin na sasapat para makaabot dun sa standard ng Panginoon. So kung nandito kayo kanina sa church history class, narinig ninyo na ipinaliwanag ko yung argument na sinabi ni Anselm doon sa kanyang libro na Cor Deus Homo, Why God Became Man, na ina-argue niya na, okay, malaking pagkakautang natin sa Diyos. Pero sabihin natin na simula ngayon ay hindi ka na magkakasala, lahat ng gagawin mo ay pagsunod sa Diyos. Sinasabi niya na, anumang gagawin mo na mabuting bagay na pagsunod sa Diyos ngayon ay hindi sapat na pambayad sa mga nagawa mong kasalanan in the past. Dahil anumang gagawin natin na kabutihan ngayong pagsunod ay obligasyon naman talaga na kailangan nating gawin. So we have a problem. Wala tayong anumang magagawa para masolusyonan yung kakulangan natin sa kabanalan, para matugunan yung ating kasalanan, para tayo ay lumapit sa Diyos. Kung ikaw ay nakahiwalay sa Diyos, mamamatay ka. Kung ikaw naman makasalanan, ay lalapit sa Diyos na banal, mamamatay ka rin. Teka lang, anong solusyon doon sa problema na yon? So, andito tayo sa mga instructions sa pagpapagawa ng tabernacle.
pangatlong bahagi na ito. Pinag-aaralan natin mula Exodus 25 hanggang 31. Yan ay puro utos tungkol sa gagawing tabernacle. And sana makita ninyo na merong pattern. Merong bad news, good news, bad news, good news na pattern. Ano yung bad news? Hiwalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang good news, gusto ng Diyos na ilapit yung kanyang sarili sa mga taong makasalanan. Pero ang bad news, matutupok tayo ng apoy ng kabanalan ng Diyos kapag nilapit niya ang sarili niya sa mga makasalanan. Pero merong good news. Ang Diyos din ang gagawa ng paraan at magbibigay ng kailangan para tayong mga makasalanan na lalapit sa Diyos ay mabubuhay sa halip na mamamatay. So, kaya sa pag-aaralan natin sa chapter 30 at chapter 31, titingnan ulit natin, okay, ano yung ibinibigay ng Diyos na solusyon o paraan para matupad kung anong gusto niya. Anong gusto niya? Na siyang banal na Diyos ay maninirahan kasama yung bansang Israel na lahat naman sila ay makasalanan. So yun ang ibig sabihin ng tabernacle. Isang tolda na tirahan na ng Diyos kasama ng mga Israelita. And so, ang gagawin natin ngayon sa apat na bahagi ng pag-aaral natin, titingnan muna natin kung titingnan natin yung perspective na makita natin dito sa 7 chapters, kung ano yung nais ng Diyos sa tabernacle bilang tirahan ng Diyos na kailangan yon ay maging holy place. And then titingnan natin sa chapter 31, chapter 30, so yung ikalawa, kung paano inihahanda ng Diyos yung kanyang bayan sa pangunguna ng mga pare para sila ay maging holy people na titira in God's holy place. And then pangatlo, titingnan natin kung sa first part ng chapter 31, paanong kumilos ang Diyos para yung holy work na kailangan dun sa holy place ay magawa. And then sa last part, sa second half ng chapter 31, ay titingnan natin kung paanong yung Sabbath ay holy rest ay binibigay ng Diyos in God's holy place. Okay, so nakita ninyo yung flow ng pag-aaralan natin? Holy place, holy people, holy work, holy rest. Okay, isa-isahin natin yan. Number 1. So bago tayo mag-dive in doon sa text natin, chapter 30 to 31, so mahalaga na makita muna natin yung big picture perspective. Bakit merong tabernacle? And this is important kasi 7 chapters yung nakalaan sa Exodus para bigyan lang sila ng instruction about yung construction ng tabernacle. So this is super important. And then, yung last 6 chapters ng Exodus ay tungkol din sa pag-construction na ng tabernacle. So anong gusto ng Diyos? Exodus 25:8. Ipagpagawa mo ako ng sanktuaryo na titiran kong kasama nila. And then chapter 29, verses 44 to 46, sabi ng Diyos, gagawin kong sagrado, holy, ang toldang tipanan. Ako'y makakasama nila at ako ang magiging Diyos nila. Makikilala nilang ako si Yahweh, ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Maninirahan akong kasama nila, ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Again, paulit-ulit natin itong binabanggit, pero mahalaga na ilagay natin sa isip natin na ang layunin ng Diyos, bakit sila iniligtas mula sa Ehipto, ay para manirahan kasama nila. Ibig sabihin, for them to have a close relationship, intimacy with God. So yun yung gusto ng Diyos. Di ba pa, isang bahay. Gusto natin sa loob ng pamilya ay maganda yung relasyon ng bawat isa. So, pero bago mangyari yon, para mangyari yon, kinakailangan na hindi basta-basta na tabernacle yung gagawin nila. Kailangan yung tabernacle at lahat ng mga furniture na nandun sa loob, kailangan yon ay sumasalamin or nagre-represent sa kabanalan ng Diyos na titira dun sa loob ng tabernacle. Kaya sa 7 chapters, 25 hanggang 31, ay 39 times na binanggit yung salitang holy
or sacred, consecrate. Paulit-ulit yon sa 29 verses. Paulit-ulit maririnig ninyo yung holy place, most holy place, holy garments para sa mga holy priest, holy things, holy gifts, holy sacrifice, holy incense, holy anointing oil, holy day, o yung Sabbath. So, pinapoint out dito ng Diyos na yung buong tabernacle at lahat ng gagawin dito ay kinakailangang holy, kinakailangang fit, kinakailangang akma sa Diyos na banal, sa Diyos na glorious in holiness na titira dun sa loob. Hindi pwedeng basta-basta lang. Hindi pwedeng ordinaryo lang yung gagawin. Because we serve, we worship an extraordinary God. So, paano mangyayari yung gusto ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung simula ng chapter 25 verse 1, di ba sinabi doon, sinabi ni Yahweh kay Moises. Tapos, sa text natin ngayon na 2 chapters, 5 beses, sinabi ni Yahweh kay Moises. Sinabi ni Yahweh kay Moises. Sinabi ni Yahweh kay Moises. And alam natin, kapag nagsalita ang Diyos, God's word is powerful. Go back sa Genesis 1. Di ba sinabi niya, let there be light, and there was light. Lahat ng bagay sa buong universe ay nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So God's word is powerful. Kapag sinabi ng Diyos, yun ang mangyayari. But hindi lang ito tungkol sa power of the word of God. Kasi kapag narinig natin yung law o yung utos. Diba, binabasa natin ito, puro utos, kung ano yung kailangan nilang gawin. We often associate yung law o yung mga instruction na para bang contradictory siya sa grace. Law versus grace. Pero maling pagkakaunawa yun. Kasi kung makita natin, lahat ng sinabi niya dito ng mga utos, itong dapat niyong gawin, itong di niyo dapat gawin, hindi ba natin makikita na yon ay gracious words from God? Bakit? Paano kung hindi nagsalita ang Diyos? Paano kapag hindi sinabi ng Diyos kung anong dapat nilang gawin para makalapit sila sa Diyos? Para mabuhay sila sa paglapit nila sa Diyos? Kung hindi nila alam kung anong kailangan nilang gawin, ano mangyayari? Sila ay mamamatay. So yung mga utos ng Diyos ay gracious words from God. Dahil kung hindi nagsalita ang Diyos sa kanila, they will all be dead. So, paulit-ulit din yung binanggit sa text natin. Di ba, halimbawa, kapag magkoconsult ka sa doktor, meron kang malalang sakit. Tapos, sinabi ng doktor, ganito yung sakit mo. Tapos, okay ba sa'yo kapag meron kang doktor na sabihin sa'yo na, ito yung sakit mo. Malala, sobrang lala na yan. Kapag hindi yan maagapan, ay mamamatay ka. Tapos, sinabi ng doktor sa'yo, pero okay lang kung anong gusto mong gawin. Kung anong diskarte mo, kung anong nasa puso mo, yun yung gawin mo. Di ba maghihintay ka, Dok, anong kailangan kong gawin? So, yung mga salita ng Diyos dito, these were gracious words from God. Yung reseta na ibinibigay sa kanila ng Diyos para sila ay mabuhay. So, that's number 1. Yung pangalawa, so tingnan na natin, yung chapter 13. Ibig sabihin, may kailangan gawin. May kailangan gawin para sila ay maging holy people sa paglapit nila sa banal na Diyos. And we will take a look at this sa chapter 30. So ito yung mahaba na pag-uusapan natin ngayon. Sa chapters 25 to 27, nakita na natin yung mga instructions tungkol sa pagpapagawa ng tabernacle. Naalala ninyo yung mga furnitures na kailangan sa most holy place, yung Ark of the Covenant. Tapos doon sa holy place, merong 3 gamit na kailangan nandun. Yung lampstand, yung table para sa bread, at meron pang isa, yung tinatawag na altar of incense. Pero yung instruction na yon ay dito lang sinabi simula sa chapter 30. Look at verse 1. Ito yung altar na gawa sa kahoy, akasya, na sunugan ng insenso. So, merong 1 metro yung taas, tapos kalahating metro na kwadrado yung sukat
nung kahon na ito. Tapos merong 4 na sungay na ilalagay sa ibabaw, tapos merong sukbitan ng mga poles para kapag kailangan na i-transport yung altar of incense. Parang Ark of the Covenant din. Tapos yung kahoy na ito ay nababalot ng purong ginto. Sabi niya sa verse 6, pagkayari nito, ilagay ito sa labas ng kurtina ng kaban ng tipan. So yung Ark of the Covenant nandito sa most holy place. Tapos merong kurtina. So yung altar of incense nandun sa tabi pero nahahati nung kurtina. At ito yung sinabi ng Diyos, dito ko kayo tatagpuin. So ano yung insenso? Ito yung sinusunog tapos maamoy nila kung ano yung amoy na yun na sinasabi ng marami na ito ay nagsisimbolize sa prayers na i-offer ng Israel para sa Diyos. Of course, yung high priest lang, yung magsusunog ng insenso doon sa loob na yon. Yung high priest representing the prayers of the people, yung mga prayers nila ay umaabot sa Diyos. Yung mabangong, masamo yung handog na tinatanggap ng Diyos yung kanilang mga prayers. And then yung trabaho ng priest, sabi sa verse 7 tsaka sa verse 8, ay tuwing kailan magsusunog ng insenso? Tuwing umaga at tuwing gabi o bago magdilim. Naalala ninyo yung altar of yung burnt offering na nasa courtyard? Yung incense na to, altar of incense, sinawag na altar pero bawal naman silang maghandog ng hayop doon. Sinasabi ng mga scholars na kaya tinawag din yun na altar, nakadugtong yun sa yung altar ng burnt offering. Doon sinusunog yung mga hayop na sa umaga tsaka sa gabi din, yung pagsusunog doon na nagko-coincide doon sa mga prayers na i-offer sa Diyos tuwing umaga at tuwing gabi. May pinagbabawalan Diyos, mahigpit ang bilin ng Diyos na hindi pwede yung basta-basta susunugin doon sa altar of incense. Kung ano lang yung sinabi ng Diyos na gawin, hindi pwede yung unauthorized fire. Sabi niya sa verse 9, huwag kayong magsusunog dito ng insensong iba sa iniutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin. Sa labas yon, hindi sa loob. Maging hayop, pagkaing butil o inumin. Yung utos na yon ay nilabag ng mga anak ni Aaron sa Leviticus 10 na si Nadab and Abihu. At dahil nilabag nila yon, sila ay namatay on the spot. Ang sabi ni Moises kay Aaron, kung bakit ganon yung nangyari, sabi sa Leviticus chapter 10 verse 3, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh, dapat akong kilalaning banal ng sinumang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harap ng mga tao. Ibinigay ng Diyos yung mga utos niya, hindi para sila mamatay. Kasi ang Diyos nga yung gumagawa ng paraan para sila ay mabuhay. Kapag nilabag nila yung utos ng Diyos, doon sila mamamatay kung hindi nila susundin. Diba kaya binanggit ulit sa verse 10 na sa halip na sila yung mamatay, merong pinapatay na hayop during the Day of Atonement. Yung Yom Kippur, na yung high priest lang yung papasok dun sa tabernacle at yung dugo ng hayop na yon ay ipapahid dun sa ibabaw ng Ark of the Covenant and then dun sa ibabaw ng altar of incense. Nasa Leviticus 16, yung mga details na yon. So ibig sabihin, God is making a provision para sa halip na sila yung mamatay, yung hayop yung mamamatay para sila ay mabubuhay. So gracious provision ng Diyos yung mga sinasabi niya. At gagawin daw nila ito, sabi sa verse 10, taon-taon habang panahon. Ibig sabihin, hanggang dumating yung higit na katuparan ng lahat ng ito sa pagdating ni Kristo. Siya yung ating punong pari, na inihandog yung kanyang sarili sa krus bilang atoning sacrifice para mapatawad ang ating mga kasalanan. And ano significance ng incense? Dapat ma-realize natin na si Kristo ay hindi lang punong pari na in-offer yung kanyang sarili as an atoning sacrifice. He's also a high priest sa atin hanggang ngayon. He's offering prayers to God para maging acceptable yung mga prayers natin sa Panginoon. Diba? Namatay si Kristo as atoning sacrifice, muling nabuhay, umakyat sa langit, nasa kanan ng Diyos. Anong ginagawa niya? Namamagitan para sa atin. Romans chapter 8 verse 34. So, kapag nagpe-pray tayo ngayon, when we offer yung prayers natin as incense, mga insenso,
Bakit tinatanggap yun ng Diyos? Hindi dahil, kapag meron akong pinagpe-pray, kapag birthday ko, kailangan magsimba ako every Sunday para tanggapin ng Diyos. Para ibigay ng Diyos yung hinihiling ko sa prayer. That is why we pray in Jesus' name. Hindi ba kayo nagtataka bakit mayroong in Jesus' name doon sa prayer? Kasi sinasabi natin, hindi lang tinutuldukan natin yung prayer para, tapos na siya, ako naman yung susunod na magpe-pray. We pray in Jesus' name dahil kinikilala natin na yung mga prayers na ino-offer natin sa Panginoon ay tatanggapin niya dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Not because mas masipag tayo sa ministry kaysa sa iba. Not because malaki yung binibigay natin ng mga offerings sa church. No. So, dito pa lang sa first part ng chapter 30, makita na natin na ang Diyos yung gumagawa ng paraan so that they will be a holy people fit for God's holy place. And then sa verses 11 to 16, yung pangalawa ay may kinalaman naman sa tinatawag na census tax. So ito, occasional lang. Hindi nila kailangang gawin palagi. Gagawin lang nila kapag sila ay magkakaroon ng census. Ibig sabihin ng census, yung bibilangin. Yung mga tao na bibilangin nila yung 20 years old and up, yun lang yung bibilangin sa census. Bakit? Maraming purpose. Bakit gumagawa ng census? Pero during that time, malamang yung primary purpose ay for military purposes. Para ihanda sila sa pagsabak sa gera. Naalala ninyo yung time ni David na nagalit ang Diyos nung siya ay nagpa-census? So may mga time na sinasabi ng Diyos na mag-census sila, like sa Numbers. Pero may mga time na, like si David, yung nag-initiate ng census na hindi ayon sa kagustuhan ng Panginoon. So ang sabi ng Diyos, meron siyang provision, kapag gagawa sila ng census, sabi niya sa verse 12, bawat isa hingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. So merong ransom, para hindi sila mamatay. Ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila o upang wag magkaroon ng salot habang ginagawa ang census. So yung ransom, ayon sa verses 13 to 15, ay half shekel sa currency nila, yung kapirasong pilak. Hindi siya masyadong malaki, hindi rin siya masyadong maliit, pero merong value yung ransom na yon. Mahirap ka, mayaman ka, pareho ng amount na ibibigay. So 20 years old and upward lang yung required. So bakit ito nakalagay sa pagpapagawa ng tabernacle? Kasi yung amount na malilikom ay gagamitin para sa mga gastusin na kailangan dun sa tabernacle, sa mga offerings na kailangan i-sacrifice doon. Sabi ng Diyos sa verse 16, at ang halagang ibibigay nilang pantubos ng kanilang buhay, at sa pamagitan nito, maalala ko ang mga Israelita. Ano sinabi? Bakit sinabing maalala ko? Hindi naman makakalimutin ng Diyos. Okay? Alam niya lahat. Hindi siya nakakalimot. But this is just a reminder para sa kanila na kapag gagawin nila yon, ay naka-attach yung promise ni God na they will enjoy yung pagkilos ng Diyos na He will be faithful sa covenant na sa halip na sila ay mamatay, sila ay mabubuhay. So, wag nating isipin na yung ransom na yun, parang meron silang, parang nagbabayad sila. Like yung mga indulgences nung panahon ng Reformation, kaya nagprotesta si Martin Luther na parang meron silang ibinabayad para mas maging malaki yung chances nila. The more they give, the greater yung chances nila of winning yung eternal life sa heaven. So yung ransom dito ay hindi ibig sabihin ng mga indulgences, parang binabayaran mo ang Diyos para makuha yung kanyang salvation. Well, hindi naman ganun kahalaga yung ino-offer nila. Okay? Pero nagpapaalala ito sa kanila na they also have a part. Hindi lang yung mga high priest yung magbibigay ng offering para sila ay mabuhay. They also need to take responsibility para sa sarili nila. And we need to remind ourselves na wala naman talaga tayong ransom o pambayad na sasapat para matubos yung buhay natin. Sinasabi yan sa Psalm 49, verses 7 to 9. No ransom can save, can rescue, or para maligtas yung buhay ng isang tao. And we know, there's only one ransom na sapat para sa atin. Walang iba kundi ang
buhay ng Panginoong Jesucristo. Yung ransom na ipinambayad sa atin ay hindi pilak o ginto, sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1, verses 18 to 19, but the precious blood of Christ. So yung application sa atin ito, hindi yung magbigay ka ng offering sa church para may pampagawa ng bubong, pampaayos sa simbahan natin para mas makuha mo kung ano yung mga pinagpe-pray mo sa Panginoon. No, bayad na lahat. Sinabi ni Kristo, all is paid. Wala na tayong pagkakautang sa Diyos. Wala na rin tayong kailangang tanawin na utang na loob sa Diyos dahil wala naman tayong utang sa Diyos. Na yung mga ginagawa natin ay hindi pambayad o pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. We do everything. We obey God. Nag-involve tayo sa ministry. We give our offerings. Hindi para pambayad sa utang natin sa Diyos. But as an act of faith and gratitude and the worship sa Panginoon. So, yun yung census tax. So, yung sumunod sa verses 17 to 21, ay yung pampagawa naman ng bronze basin. Again, nakita nyo yung nangyayari dito sa chapter 30. Gusto ng Diyos sila maging holy people para hindi sila mamatay. Kapag nandun sila sa holy place o kasama nila yung Diyos. Pero ang Diyos din yung nagbibigay ng kailangan nila. Ang Diyos din yung gumagawa ng paraan para mangyari yon. And ganun din sa bronze basin. Naggagamitin ng mga pari. Doon sa labas ng tabernacle, pero sa loob pa rin ng, between the tabernacle and then yung altar ng burnt offering, meron doong bronze basin. May palanggana na merong stand na para saan? Lalagyan ng tubig. Verse 18. And the verse 19, gagamitin daw ito ng mga pari para sa paghuhugas ng kanilang kamay at paa. Okay, so syempre concern ng Diyos sa hygiene, naghuhugas ng kamay, kaya tayo nag-alcohol, di ba? Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi sila naghuhugas ng kamay o ng paa, ay meron silang germs o merong virus na makocontaminate yung buong tabernacle at kakalat yung sakit. So, this is not just for health reasons. Pero syempre, mahalaga din yung health. Pero more importantly, gustong i-communicate ng Diyos dito na kailangan taglay nila yung panlabas na kalinisan, pero sumasalamin yun dun sa panloob na kalinisan na nais ng Diyos para sa sino man na lalapit sa Kanya. Especially yung mga high priest na mag-represent sa mga tao. Kapag hindi sila naghugas ng kamay, anong mangyayari? Magkakasakit ka kapag di ka naghugas ng kamay. Pero ang sinabi sa verse 20 tsaka verse 21, anong mangyayari? Kapag hindi sila naghugas ng kamay, kung hindi, sila ay mamamatay. Hindi lang magkakasakit, mamamatay. So dapat nilang gawin yon upang hindi sila mamatay. Okay, maghuhugas ka ba ng kamay o hindi? O syempre, maghuhugas ka ng kamay. Di ba? It's a matter of life and death para sa kanila. This is a serious matter. So, hindi ito suggestion or recommendation na parang it's good practice kapag gagawin nila. Kung ayaw nila, bahala kayo. It's a matter of life and death. And sabi dito sa verse 20, ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Para saan? Di ba? Para masabi nila sa pagsamba, kapag naghugas sila ng kamay, Psalm 26 verse 6, kamay ko'y malinis, pagkat ako'y walang kasalanan. Ako'y lumalakad, Yahweh, sa paligid ng iyong altar. And sinabi ng sa isang commentary na mahalaga yung paglilinis ng kamay, yung purity, para ituro sa kanila, sa bawat henerasyon ng Israel, na ma-realize nila, hindi lang yung health reason, na ma-realize nila na hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos ng marumi. So, paano tayo makakalapit sa Diyos? Sinasabi sa Psalm 24 verse 4, na yung makakalapit lang sa Diyos ay yung merong malinis na kamay. Alam natin, lahat tayo, dahil sa kasalanan, marumi yung kamay natin, marumi yung paa natin, marumi yung bibig natin, marumi yung tenga natin, marumi yung isip natin, marumi yung puso natin, buong pagkatao natin ay marumi. How can we approach a holy God kung ganun yung kalagayan natin? We need to cleanse ourselves.
Pero hindi natin kaya sa sarili natin. That's why the gospel is good news. Dahil, diba, yun yung fulfillment ng new covenant na sinabi ng Diyos sa Ezekiel 36, I will cleanse you. Kailangan kayong maging malinis, hindi nyo kaya, ako yung gagawa. I will cleanse you. Yun yung ibig sabihin ng ginawa ni Kristo. Nung siya'y namatay, we are cleansed, we are washed by the blood of Christ. Nung kumilos yung Holy Spirit sa heart natin, and we repent and put our faith in Christ, we are washed. Di ba sabi sa 1 Corinthians 6:11? Dati kayo ganyan. Dati kayo ay mga sexually immoral. Dati kayo ay mga maruming makasalanan. Such were some of you. But you were washed. You were justified. You were sanctified in the name of Christ and by the Spirit of our God. So makakalapit tayo sa Diyos. Di ba kaya yung author ng Hebrews inviting us sa Hebrews 10 verse 22, lumapit kayo sa Diyos. Alam natin madumi tayo. Hindi natin kayang linisin yung sarili natin. But we come by faith in Christ na siya yung naglinis sa atin. Siya yung natatanging pag-asa natin para tayo ay makalapit ng malinis sa harapan ng Diyos. And yung ibig sabihin ng baptism. That's why we do baptism. Hindi yung tubig yung naglilinis sa atin. Pero kapag pag-aw natin doon sa tubig ng bautismo, biniproklama sa atin ng Panginoon na you were washed. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo para sa iyo. So yung kabanalan, kalinisan na nire-require ng Diyos sa bawat isa atin, sino nagbigay? Ang Diyos din. Ang Diyos din yung gumawa ng paraan para mangyari yun. So yung last part ng chapter 30, ay mga instructions naman sa paggawa ng anointing oil at yung incense na gagamitin. So yung verses 22 to 24, may mga instructions tungkol sa mga spices, mga ingredients na kailangan, mga recipe, para magawa nila yung anointing oil. And sabi sa verse 25, ito ay sacred anointing oil, holy anointing oil, at gagamiting pampahid upang maging sagrado ang tabernacle at yung mga gamit sa loob na ito. Sabi sa verse 29, you shall consecrate them, yung buong tabernacle, that they may be most holy. Whatever touches them will become holy. And then sa verse 30, pati yung mga priests, i-anoint ng oil na yon. Di ba nakita natin sa nung nakaraan, chapter 29, yung 28-29, yung ceremony tungkol doon. And then, sabi sa verse 31, sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito'y banal at siya ninyong gagamitin habang panahon. So ibig sabihin, dahil banal yung anointing oil, dapat igalang, hindi pwedeng gamitin ng ordinaryong tao o sa ordinaryong gawain. Ay, may natirang anointing oil, pwede bang gamitin yan sa pang-massage o kaya pabango? No. Kapag ginawa nila yung sabi sa verse 33, ang sino mang lumabag dito ay ititiwalag. And ganun din yung parusa sa verse 38, sa gagamit ng insenso sa mga ordinaryong gawain lang. And so, sa verses 34 to 36, meron ding recipe. Step-by-step guide kung paano gagawin yung insenso. And sabi sa verse 35, ito ay pure and holy, it shall be most holy for you. Again, hindi pwedeng gamitin ng ordinaryong tao, hindi pwedeng gamitin sa ordinaryong gawain. Sabi sa verse 37, aariin ninyong ito'y bukod tangi para kay Yahweh. Sagrado. Nakita niyo kung ano nangyari dito? Bakit may oil? Bakit mayroong ganitong ceremony? Kasi lahat naman ng gamit sa tabernacle, yung kahoy, di ba kahit na bronze yan or silver or gold, yan ay mga ordinaryong bagay pa rin. Yung mga tela na gagamitin, yan ay mga ordinaryong bagay na pwede naman nilang gamitin sa ibang mga projects. Pero by using anointing oil, by consecrating, sinasabi ng Diyos na itong mga ordinaryong bagay ay binubukod ko para sa akin at ituturing ito na sagrado. Hindi ordinaryo. This is extraordinary. Okay. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin para sa atin? Who is the anointed one? Si Christ. Yun ang ibig sabihin ng Kristo. Yun ang ibig sabihin ng Messiah, the anointed one.
Sa lahat sa mga nasa loob ng simbahan ito, sino yung anointed? Sino? Yung pastor. Sabihin ni Nanay Rita, parang nagniningning ang iyong mukha habang ikaw ay nagpipreach. Baka sa pawis lang yan. But sino yung anointed? All Christians are anointed. If you are in Christ, the anointed one, you also have His anointing. Huwag nating i-reserva yung anointing para lang sa mga nakikita ninyo tumatayo sa harap o mga nagli-lead sa worship, sa church. In a way, lahat tayo ordinaryong tao. Ako po ay ordinaryong tao lang din. Nakikita naman ninyo. But we are anointed by the Holy Spirit. Diba sabi sa 2 Corinthians 1:21-22, God has anointed us. Lahat tayo. 1 John chapter 2, verse 20, you have been anointed by the Holy One. Kaya ang tawag ni Pablo sa lahat ng mga Kristiyano na sinusulatan niya, mga santo. We are all saints. We are all anointed by the Holy Spirit. So yung anointing na kailangan natin para maging sagrado ay hindi dahil sa sarili nating pagsisikap, kundi ibinigay ito sa atin ng Diyos through Christ by the Holy Spirit. So ano ibig sabihin? Ibig sabihin, magbabago ang tingin mo sa mga Kristiyano. You're dealing with Christians, mga members ng church. They are the anointed ones. Yes, ordinaryo tayo. Pero there's a sense na we are all extraordinary. We are set apart for God's extraordinary purposes. Diba? Hindi, minsan parang false humility. Nakapagsabihin natin na, Pastor, ordinaryo lang ako eh. Parang hindi naman ako pwedeng tumayo dito sa likod ng pulpito na ito. At feeling ninyo kayo ay mamamatay at babagsak na lang dahil you are not sacred. It's false humility. Ginagawa natin excuse yung pagiging ordinary natin para gawin yung mga gusto ng Diyos na gawin natin para sa church. Hindi rin kayabangan na sabihin natin, I am extraordinary. Diba? Sabihin nga ninyo sa katabi ninyo, I am extraordinary. Okay, hindi ako si Joel Osteen. But merong reality if we realize na the Holy Spirit inside of us is no ordinary spirit. So we are ordinary Christians, and at the same time, we are also extraordinary because we are set apart for God. It will really change everything kapag na-realize natin yan. So nakita niyo yung ginagawa ng Diyos dito sa chapter 30. Gusto ng Diyos, sila ay maging banal at sagrado. Sinong gumawa ng paraan? Hindi lang siya nagbigay ng instruction. Siya rin yung nagbibigay ng provision para mangyari kung ano yung gusto niya. So far, so natutunan natin sa chapter 13, na tayo mga Kristiyano, dahil sa gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ng banal na Espiritu, we are God's holy people. Banal, sagrado, espesyal, we are extraordinary. So malaking implication ito sa ministry. At isa yung dapat ma-realize natin na we can no longer make excuses. Kapag may pinapagawa sa atin ng Diyos, sasabihin natin, hindi ko kaya yan. Yes, may mga bagay na hindi tayo kayang gawin. Pero pag sinabi ng Diyos na gawin natin, ibig sabihin, magagawa natin. Saan ang galing yun? Look at chapter 31. So ito yung pangatlong bahagi na titingnan natin ngayon. Look at chapter 31. Na makita natin dito kung paanong yung lahat ng kailangan para magawa yung tabernacle, and this is holy work, and just then yung naggumawa ng paraan para magawa yung gusto niyang magawa. Hindi kaya ba si Moises yung naka-receive ng instruction? Kaya ba ni Moises na gawin lahat ng constructions sa tabernacle? No. So anong ginawa ng Diyos? Sabi niya sa verse 1 hanggang verse 5, pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lahi ni Huda. Pinuspos ko siya ng espiritu
at binigyan ng kakayahan, kausayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Ginawa ko ito upang makagawa siya ng magandang disenyo at may ukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din, upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Si Bezalel, yung pinaka-foreman, siya yung magli-lead ng construction. Siya ba yung nag-volunteer na siya yung gagawa? No. Ang Diyos ang pumili, ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang nagbigay ng Espiritu sa kanya para magawa niya yung pinapagawa ng Diyos. Filled by the Spirit, hindi ibig sabihin na katulad ng feeling by the Spirit sa New Testament. Pag sa Old Testament, ibig sabihin lang, ibinigay ng Diyos yung kanyang Espiritu para magkaroon sila ng kakayahan na gawin kung anong pinapagawa ng Diyos sa kanila. Kaya ba ni Bezalel mag-isa? Yung buong tabernacle? Hindi. So ang Diyos din yung nag-appoint kay Oholiab para makatulong. Kaya ba nila na silang dalawa lang? Hindi rin. Sila yung mangunguna, pero ano sabi ng Diyos sa verse 6? Binigyan ko rin ng kakayahan ang ibang mahuhusay na manggagawa upang silang gumawa ng lahat ng iniutos ko sa iyo. And then yung verse 7 to 11, inisa-isa yung gagawin sa tabernacle na nakita natin sa mula chapter 25 hanggang chapter 30. Maraming kailangan gawin. At kailangan gawin nila eksakto dun sa instruction ng Diyos. Paano nila magagawa? Ang sabi ng Diyos, ako nagbigay sa kanila ng kakayahan. Naalala niyo yung prayer ni Augustine na pinag-aralan natin last week sa church history class? Yung prayer niya na, Panginoon, iutos mo kung anong nais mo at ipagkaloob mo kung anong iniuutos mo. Kung anong gusto ng Diyos na gawin natin at alam ng Diyos na hindi natin magagawa, ang Diyos din ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para magawa kung ano yung gusto niya. We are totally dependent on God. Sabi sa verse 11, according to all that I have commanded you, Moses, they shall do. Inutos ko sa iyo, sila yung gagawa. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami sila nagagawa. At magagawa nga nila yung holy work na kailangan para gawin yung holy place, yung tabernacle, dahil ibinigay ng Diyos yung kailangan nila para magawa kung ano yung nais ng Diyos na gawin nila. So, ibig sabihin para sa atin, alam natin yung holy place ngayon, hindi itong simbahan na ito, kundi bawat isa sa atin, the church, the people of God. Wag nating isipin na magagawa natin na yung sarili natin, yung buhay natin maging holy place para maging akma na tirahan ng Holy Spirit na, Lord, okay, bago dumating yung Holy Spirit, ihanda ko muna yung buhay ko, lilinisin ko muna yung buhay ko. No, we cannot do that. Ang Diyos din yung gumawa ng paraan para tayo ay malinis. Yung Holy Spirit din yung naglinis sa atin. Tinubos tayo ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng kailangan para tayo ay maging holy place. Sino nagbigay? Ang Diyos din. So wag nating ipagpapalagay na meron tayong naiambag sa kaligtasang tinanggap natin. Yung atonement na kailangan natin, ibinigay ng Diyos. Kailangan ma-born again tayo, ibinigay ng Diyos yung bagong puso. Kailangan sumampalataya tayo kay Kristo, maging yung pananampalataya natin ay pinagkaloob ng Diyos. Kailangan mamuhay tayo na may kabanalan, so yung buhay na yon ay pinagkaloob ng Diyos through the Holy Spirit. Kailangan natin kakayahan, karunungan ng lakas para magawa yung kailangan natin gawin sa ministry, mission, and church. We do everything, we serve God by the strength that God supplies. 1 Peter chapter 4, verse 11. So ibig sabihin, bawat ministry sa church ay holy work. Hindi lang preaching, hindi lang yung nagpapakawit dito sa harap, but bawat ministry sa church, yung paglilinis, pagluluto, pagkamay, pangungumusta, yung pagngiti, yung pag-awit, sa congregational singing, they're all holy work. And we cannot make an excuse na hindi ko kayang gawin. Kaya natin gawin because of the strength that God supplies. Holy place, holy people in God's holy place, holy work for God's holy place. Nakatatlo na tayo. Yung panghuli, may kinalaman naman sa holy rest. Yung holy rest na nais ng Diyos na ma-enjoy natin in God's holy place or through God's holy place.
And ito na yung last part ng chapter 31. Tungkol ito sa Sabbath. Tatanungin natin, di ba napag-usapan na natin tungkol sa Sabbath sa Exodus 16? Nung nagpadala yung Diyos ng mana, di ba may instruction doon sa Sabbath. Napag-usapan na natin yung Sabbath sa Exodus 20, yung fourth commandment. Isang sermon ang nilaan natin para talakayin yung tungkol sa Sabbath. Ano yung katuparan nito ngayon? Ano yung application sa atin ngayon? So, hindi ko na masyadong ipapaliwanag yung tungkol sa Sabbath. Okay? Mag-emphasize lang ako na ibang points na makita natin dito sa verse verse 12 hanggang sa dulo ng instruction. Last instruction na to sa building ng tabernacle. Bakit may instruction tungkol sa Sabbath? Di ba tungkol ito sa pagpapagawa ng tabernacle? Good question. Para saan yung tabernacle? Para sa pagsamba sa Diyos. Right? Kailan nila ginagawa yung pagsamba sa Diyos? Tuwing araw ng Sabbath. So kung papabayaan nila yung araw ng Sabbath, hindi mangyayari yung pagsamba na kailangan nilang gawin. At kung hindi mangyayari yung pagsamba, para saan pa yung tabernacle na ipinagawa ng Diyos? That's the point. So anong dahilan? Bakit gusto ng Diyos na, bakit in-emphasize niya? Nasa 10 utos na yun eh. Kaapat na utos, bakit binanggit na naman niya? Sabi sa verse 13, "For this, yung Sabbath, a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I, the Lord, Yahweh, sanctify you." Pansinin mo yung sinasabi dito ng Diyos. Okay, gagawin yung Sabbath. Gagawin yung Sabbath para hindi ito nakafocus sa gagawin ninyo para sa akin. Ang focus nito para maalala ninyo na ako, I, the Lord, sanctify you. Kailangan nyo maging banal. Pero ako rin yung gagawa para kayo ay maging banal. Gusto ng Diyos maging banal sila at ma-realize nila na yung utos ng Diyos na magpakabanal sila, ang Diyos din na magbibigay sa kanila ng kakayahan so that they will be sacred and holy sa Panginoon. Kaya paulit-ulit binabanggit dito yung tungkol sa Sabbath. Holy Sabbath. Verse 14, holy for you. Verse 15, solemn rest, holy to the Lord. Gusto ng Diyos magpahinga sila sa araw ng Sabbath. Pero that's a holy rest. Hindi ibig sabihin matutulog ka lang maghapon at wala kang gagawin at mag-chichilax ka lang. No, this is holy rest. Ano ibig sabihin? This is serious. Hindi ito katulad ng pahinga lang na ginagawa ng mga napapagod, mga non-Christians. This is holy rest. At kung ito ay sagrado, ibig sabihin, mayroong consequence kapag hindi nila ginawa. Ano yung consequence? Verse 14. Kung ayaw nila, ititiwalag ang sinumang magtrabaho sa araw na ito. Ititiwalag. Excommunicate. Hindi lang yun. Verse 14. Sinabi din doon, papatayin ang sinumang magtrabaho sa araw na yan. So you have two choices. Mamili ka. Anong gusto mo? Pakitaas ang kamay. Sinong gustong magpahinga? Pakitaas ang kamay. Ayaw niyo? Sino gustong mamatay? Pakitaas ang kamay. They have two options. Either you rest or you die. Wala namang parusa sa atin ngayon na papatayin. Yung mga hindi uma-attend kapag Sunday. Pero maraming tao ngayon, sa kakatrabaho nila, ayaw nila magpahinga, pinapatay nila yung sarili nila. I'm not just talking about physical death. Dahil kung hindi ka magpapahinga, papabayaan mo yung araw na ikaw ay sumasamba sa Panginoon, kasama yung mga anak ng Diyos, you're separating yourself from God. And separation from God means death. And this is serious. So yung Sabbath na ito ay gagawin nila, sabi sa verse 16 at verse 17, throughout their generations,
as a covenant forever, as a sign forever. Forever, forever. Yung sabi ng Diyos. And sabi sa verse 17, nakaugat yung Sabat, hindi lang dito sa simula nung pagliligtas ng Diyos sa Israel, kundi sa paglikha ng Diyos. Sabi niya sa verse 17, nilikha ng Diyos ang lahat sa loob ng 6 na araw, at sa ikapitong araw, the Lord rested and was refreshed. Hindi mo kailangan ng Diyos na magpahinga. Pero ibig sabihin, ito ay patotoo na natapos na yung ginawa ng Diyos. And of course, alam natin na sa plano ng Diyos, yung katuparan ng Sabat ay yung pagdating ni Kristo, nung sinabi niya, it is finished. Tapos na. Wala na tayong kailangan gawin para mailapit ang sarili natin sa Diyos dahil ginawa na ni Kristo. Diba kaya sabi sa Hebrews chapter 4 verse 9, Christ is the Sabbath rest for the people of God. So bakit tayo nag-gather every Sunday? Not because ito yung Sabbath. Christ is our Sabbath. We gather every Sunday to remind ourselves na yung rest na kailangan natin ay kay Kristo lang natin matatagpuan. Sa mga awit na kinakanta natin, sa mga prayers na narinig natin, sa scripture na binabasa natin, in the preaching of the gospel, and sa Lord's Supper na gagawin natin mamaya, we remind ourselves, no, God reminds us. Rest can only be found in Christ and in no other. Kung hindi mo matatagpuan ang Sabbath rest kay Kristo, you will die. And some of you are on the way to death because you're still outside of Christ. And so yung paanyaya sa atin ng Panginoon, you come to Christ and find rest in Christ. Pero sasabihin ng iba, ang lupit naman ng Diyos. Ang lupit naman ng Diyos sa mga Kristiyano. Hindi lang nag-observe ng Sabbath, mamamatay na. Hindi lang naghugas ng kamay, mamamatay na. Nagbilang lang kung ilan yung tao, mamamatay na. Bakit ganon? Gusto ito sa atin ng Diyos na ang pagsuway sa Kanya, ang paglayo sa Kanya, ang paglayo sa sama-samang pagsamba ng mga anak ng Diyos ay kapahamakan at hindi kapahingahan. Again, yung prayer ni Augustine. Nilikha mo kami para sa iyong sarili at ang aming puso ay hindi mapapanatag hanggat hindi nito nasusumpungan ang kapahingahan sa iyo. Malayo sa Diyos, walang kapahingahan. Malapit sa Diyos, may kapahingahan. Hiwalay sa Diyos, hindi lang kapaguran yung mangyayari, kundi kapahamakan, kamatayan. So, anong gusto ng Diyos matutunan natin dito sa 7 chapters ng mga instructions sa tabernacle? Gusto ng Diyos na ilapit yung kanyang sarili sa atin para maranasan natin yung buhay, yung kapahingahan na hinahanap at kailangan natin. Yun ang gusto ng Diyos. So pagkatapos sabihin ng Diyos yung mga instructions na yung kay Moises, look at verse 18. Yung dulo ng text natin. Anong nangyari? Pagkatapos na makapagsalita ang Diyos kay Moises, sa ibabaw ng bundok ng Sinai, kanyang ibinigay kay Moises ang 2 tapyas ng tipan. Yung 2 tablets of stone na, ano nakasulat doon? Yung 10 Commandments. Ang mga tapyas ng bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsulat nung kanyang 10 utos dun sa 2 tapyas ng bato. 2 tapyas ng bato. Sasabihin ng iba, kasi nakita natin sa mga simbahan, di ba? Yung sa kalahati, isa-isang bato ay yung kalahati ng 10 Commandments. Doon sa isang bato ay yung kalahati ng 10 Commandments. But most probably, yung 2 bato na yon ay 2 kopya ng 10 Commandments. 10 Commandments sa isa, 10 Commandments dun sa isa. Nasa regular practice ng mga covenant treaties sa ancient Near East, ay merong 2 kopya ng covenant, isa para sa Diyos, dun sa hari, isa para dun sa Israel. At isang nakamamangha, dito sa ginawa ng Diyos dito, yung 2 kopya ng bato na yon,
Hindi itinabi ng Diyos yung isa, at yung isa ay binigay kay Moises sa Israel. Yung dalawang tapyas ng bato na yon ay nakalagay, pinalalagay ng Diyos sa loob ng Ark of the Covenant. Yung nandun sa most holy place, na nagsisilbi na point of contact ng Diyos at ng tao ng Israel. Again, nagko-communicate ito sa kanila na ang gusto ng Diyos hindi magkahiwalay. Gagawin ng Diyos yung part niya sa covenant, gagawin nila dapat yung part nila sa covenant. Pero gusto i-communicate ng Diyos na ako ang gagawa. Ako ang gagawa to make sure na yung covenant na ito ay matutupad. And this is God's message for us hanggang ngayon. Na yung utos ng Diyos na kailangan natin sundin. Yung 10 Commandments, yung utos ng Diyos, nandun sa Ark of the Covenant, siya yung hari. Kailangan natin sundin. Hindi natin nasunod. Hindi natin masusunod. Dapat tayong mamatay. Paano tayo magkakaroon ng buhay? Ang Diyos ang nagbigay ng katugunan para masunod yung bawat utos na nakasulat doon sa pamamagitan ni Kristo. So itong mensahe sa tabernacle na iniiwan sa atin ng Diyos, pinapaalala sa atin, yung kabanalan, yung katuwiran na nire-require ng Diyos sa bawat isa sa atin, na hindi natin maibibigay sa Diyos, na hindi natin mapagtatrabahuan para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Yung kabanalan na yon ay ang Diyos mismo ang nagbigay para sa atin. Siya yung nagbigay ng tagapagligtas na siyang katuwiran natin. Siya yung nagbigay ng banal na spirito na siyang naging kabanalan natin. Siya yung nagbigay ng lahat ng kailangan natin para makalapit tayo sa Diyos, para makasamba tayo sa Diyos, para makapaglingkod tayo sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. Anong gagawin natin? We open our hands to receive. Tanggapin. Tanggapin ng may pasasalamat. Tanggapin ng may pagtitiwala. Yung kabanalan, kakayahan, kapahingahan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Wala nang iba. Sa pamamagitan ni Kristo, wala nang iba. And so we will take the Lord's Supper. Ayaw mga Kristiyano na kay Kristo, natanggapin natin yung tinapay at inumin. At sasabihin natin sa Diyos, we receive. Kayong Diyos na nagkakaroon ng lahat ng kailangan, we are here to receive. Not to provide it. Let's pray. Our Father, ang mga bawat sa isipin part sa Lord's Supper, tinagal namin ang mga salita. Ngayon tatanggapin namin. Ang tinapay at inumin bilang simbolo ng katawan at ulo ni Kristo. We will receive your work of grace, believing you are faithful to your promise. You are faithful to your covenant with us. At para sa mga nalito po Panginoon, hindi pa nararapat na makibahagi sa banal na hapunan, ilay ko Diyos. Kausapin mo sila, tawagin mo sila, ilapit mo sila ng Kristo. Ang masabi na lahat po ito, ang kapahingahan, ang kaligtasan, ang buhay na walang hingan, ang kay Kristo lang namin natatagpuan. This is our prayer.